Bulaklak ng malunggay mga kangkong at itlog na mga itik for today's video sa sobrang sarap. Ay nako, mata mo ay titirik at masasabi mo na lamang na isprikitik, wala stick kung pumitik. Edi wow! Sa vlog na ito, nawa po ang lahat ay naka-move on na sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Tama! Kung sa Showtime ay may Jong at Vong sa sobrang sarap ng simpleng ulam pamprobinsyang ito, ikay magpapagulong sa pisod. Uy, wag ganon, sobrang sakit noon, aragoy. Sobrang linamnam ng kangkong mga sombreros, ikay mapapatanong, ang lahat ba ng sinasabi ni Kasombrero ay puro charong-charong lamang? Charong! Ay, sorry. Tama na yung spoken words mga sombreros. Ito na nga at nanguha na ako ng mga kangkong mga sombreros sa gilid ng aming bahay. At saka hinahanda ko na rin po mga sombreros ang ating kangkong na may English names na watercress, water spinach, swamp cabbage, or Chinese cabbage. Sa mga hindi po nakakaalam mga sombreros, at may scientific name po ito na Ipomoea aquatica. Di ba? Ang dami kong sinasabi dito. Pero ito na mga sombreros, masustansya ito at saka hinuhugasan ko na rin pala mga sombreros. At saka yung mga itlog ng itik mga sombreros, ito po yung mga reject na or mga hindi tinatanggap sa pamilihan. Isa sa mga protocol nila dito, yung policy nila na hindi ko gaano maintindihan, ay bawal hugasan kapag binibenta at saka kinukuha ng buyer mga sombreros. Pero yun nga, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi nangingitlog na muli ang itik ng aking stepfather o yung kanya mga bibi mga sombreros. Kasi parang halos 2 buwan or 3 buwan siyang hindi nangingitlog, tsaka nung bumaha pa, sobrang hirap po mga sombreros. That's why we're very thankful to God. Tapos sinugasan ko na rin po ang bulaklak ng horseradish tree or mga malunggay mga sombreros. No, maglalaga po tayo ng ating itlog ng mga itik na 4 na piraso. No, depende na rin sa inyo mga sombreros. Hinango ko na 10 to 12 minutes ko po siyang nilaga mga sombreros. Tapos ito, isa sa mga techniques mga sombreros na hindi kayo gagastos sa mantika ay yung sunny side up ninyo na itlog. Tubig lang po ang gagawin ninyo or tubig lang po ang gagamitin ninyo. Matipid siya at saka syempre masustansya kasi nga hindi siya mamantika. Tapos naglagay ako dito mga sombreros ng konting magic sarap at saka konting asin para malasa. Pero mamaya pwede nyo rin siyang isawsaw na lang sa sabaw ng ating adobong kangkong. Naggisa na ako ng ating sibuyas at saka ng ating bawang mga sombreros. Tapos halo-halo at mekos-mekos na ng konti. Tapos ilalagay na natin ang ating kangkong mga sombreros. Medyo simple ang ating ulam at saka affordable. Naglagay na ako dito ng konting suka mga sombreros at saka toyo para pampalasa. At saka hinalo-halo lang natin siya ng konti para yung lasa niya ay parang manuot dun sa ating kangkong. Binalatan ko na rin yung 4 na pirasong itlog. Medyo nadismaya ako dito kasi 10 to 12 minutes talaga mga sombreros kapag regular na itlog na mga manok. Pero ito itik kasi siya kung kaya medyo hindi maganda yung balat niya, parang sumasama dun sa kanyang parang first layer ng itlog mismo or kanyang egg white mga sombreros. Pero gumamit tayo ng technique na mabisa. Yun yung mga sombreros, yung kutsara, yung ating pangdukot or pangdukit doon sa itlog mismo mga sombreros. Very effective siya at saka nagmukhang itlog pa rin siya at buo pa rin mga sombreros. Binikan ko na yung ating adobong kangkong. Naglagay pala ako ng isang sachet ng oyster sauce mga sombreros para pampalasa. Nilagay ko nilang bulaklak na malunggay at saka sinunod ko yung 4 na pirasong boiled eggs mga sombreros. Ayan, fast forward, luto na po at saka naka-arrange na ang ating tanghalian. Kumuha na kayo ng inyong mga kanin, ng inyong bahaw, ng inyong tutong mga sombreros kasi kakain na tayo. Baka wag na kayo magdala ng kutsara, tinidor kasi magkakamay tayo. Yan, tawang-tawa ko kay nanay dito kasi nga sabi niya salamat sa mga comments. Ang nanay ko po ay napaka-appreciative. Marunong siya mag-appreciate ng even small things. Kung kaya marami siyang kaibigan. Ayan, so sobrang sarap niya mga sombreros. Sabi daw ng nanay ko para daw yung nasa karinderya. Samahan niyo po kami mga sombreros habang kami po ay kumakain ng tanghalian. Kung anumang oras na napapanood niyo pang vlog namin ni Mama Consuelo, ay kumain na rin po kayo para mas masaya, mas marami, mas masaya. Next naman, ay sorry. Mga sombreros, share ko lang po, nung nakaraang gabi ay meron pong na-aksidente dito sa amin sa crossing po dito sa Tulay. Dito ko na-realize na life is too short. Napakaikli po ng buhay para maging bitter tayo sa bawat isa, para hindi tayo magpatawad, para hindi tayo magmahal sa ating kapwa. Alam mo yun, yung puot at galit natin sa ating kapwa na sobrang tagal na nating kinikimkim. Dito ko naalala ang verse nito mga sombreros na kung gaano ka ikli ang buhay po ng tao. Sabi po dito, unang Peter or unang Pedro 1:24-25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo.
Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Yan, signature toast ni nanay at saka ni kasombrero. Mga kasombreros, dito po na-realize ko na sobrang mahalaga po na tayo ay magmahalan, magbigayan at maging Christ-like po sa character natin, mga kasombreros, kasi maikli lang ang buhay. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, hindi na ostrich, mga sombreros, ang may pinakamalaking itlog sa buong mundo. Isang ibon na extinct na tinatawag na elephant bird na may scientific name na Epyornis maximus ang may pinakamalaking itlog sa buong mundo ever recorded. Ang pinakamalaking itlog ng elephant bird, mga sombreros, na naitala ay 13 inches long or 33 centimeters, mga sombreros. Katumbas yan, mga sombreros, ng 7 itlog ng ostrich at 183 na itlog ng mga regular chickens. Grabe, sobrang laki, mga sombreros. That's according sa Guinness World Records 2024 data. At ito pa ang konting kalamang dapat na alam mo, ang yolk, mga sombreros, sa salitang egg yolk ay nagmula sa Old English na geolu or geoloca. Nang ibig sabihin po ay yellow or dilaw. Kasi nga, di ba, ang yolk, mga sombreros, ay kulay dilaw. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kayo dapat Alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa amin sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, at sa kainan at sa tawa, mga Kasombrerong. Muli po, see you sa next segment, and paalam! Paalam! Ayan, itlog kayo dyan. Itlog kayo dyan. Paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. I hope I can escape his cry. Our vocabulary term is portentous. Bigyan pa ng kanin si Toto. Kanin pa more. Bunganga mo, Toto. Nakakaya. Ang portentous, mga sombreros, ay adjective. Usually po siyang ginagamit sa literary works. Ito po yung paglalarawan natin sa pamamaraan or way of writing, way of speaking, or way of behaving or ugali ng isang tao na may pagkaseryoso, no? May dating, may lakas, may impact, may kumaga pa may talim, may taga, no? May tama, parang ganon. Pero you're trying to be important. Kung kaya nauwi siya, mga possible synonyms natin dito, ito pompous, egocentric, egoistic, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Fe urged Toto that he does not need to be portentous to get people's sympathy. Portentous. Fe. Do you know Dr. Fe del Mundo? Si Dr. Fe del Mundo, mga sombreros, ang tinaguriang dakilang lakambini ng pediatriyang Filipino. Siya po ay isang pediatrician na napakalaki ng ambag sa ating health history. Una, siya po ay naging parte ng Children's Medical Center of the Philippines. Nag-volunteer din siya sa International Red Cross sa University of the Philippines at ginawaran siya maging national scientist noong 1918. Binigyan din siya ng pagkakataon or scholarship ni President Manuel Quezon ng scholarship na makapag-aral sa bansang Amerika sa alinmang university doon sa United States. At napili niya ang Harvard University at nagpakadalubhasa sa kanyang larangan or pediatrics. Pagiging portentous, mga sombreros, ay pagiging makasarili, pagiging self-centered natin. So basahin po natin unang Korinto or 1 Corinthians 10:24-26. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan ang buong daigdig at lahat na naroroon ang Panginoon ang may-ari niyon. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo or ang Holy Bible. Hebrews 13:16, at huwag nang kaligtaan ang paggawa ng mabuti,
or wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Grabe. John 15:12 sabi dito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. That was Jesus Christ speaking. Kung kaya mahalaga mga sombreros na di ba yung kanta na walang nabubuhay para sa sarili lamang, walang namamatay para sa sarili lamang. So that is actually biblical, no? Hindi nakalimutan ko lang ilagay dito yung verse. Sa book of Romans po yon. So tama po yon na walang nabubuhay sa sarili lamang, because the purpose or the very purpose of kung bakit tayo nag-exist, bakit tayo nabubuhay, ay isa tayong malaking pamilya. And Jesus Christ is our only Father, or ating pinaka-ama, no? God the Father Himself is the kumbaga pa kabuuang tatay ng lahat-lahat ng tao sa mundong ito. Kaya mahalaga na huwag tayo maging selfish, huwag tayo maging madamot, huwag tayo maging makasarili, kasi hindi po yun ang purpose ng ating buhay. Mahalaga po na read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam nyo ba na ang kawayan mga sombreros ay isang uri ng grass or damo? May scientific name na Bambusa vulgaris. Kasama sa pamilya nito ang hanwala kahit hindi, ang palay, ang kugon, ang tanglad, ang tubong. Ang mga features or common sa mga grass na ito mga sombreros ay meron silang matutulis na dahon. Ayan. So matutulis ang dahon po nila. So pag nakita natin yung palay na matulis din po ang dahon nila, ang kugon at ang tanglad and so on, ang tubo. And then isa sa mga feature pa nila mga sombreros, isa sa mga features nila na tinuturing silang grass ay yung hollow stem. Ibig sabihin meron pong butas sa gitna, no? So wala tayong pag-sample pero meron pong butas sa gitna ng nakala ko ahas. Sa gitna po ng kawayan, meron pong butas, no? Meron siyang hole. And then pangalawa mga sombreros, or sa pangatlo mga sombreros ay yung kanilang mga ugat, no? Ang kanilang mga ugat mga sombreros ay wala silang main stem or yung malaking stem, hindi kagaya ng mahogany, ng nara, ng falcata or gemelina. Meron silang malaking stem or merong yung ugat nila ay merong malaking parang pinakapinunong ugat, no? Yun po yun. So sila po ay hindi or wala. So yun po yun, pero masarap po ito yung bamboo shoot nila, yung yan. Yung dabong. Ayan. Masarap po yan, lalagyan ng gata. So pero yun po, no? Yun po yung ating trivia, no? Damo po sila. Medyo nakakalito sa bamboo kasi bamboo tree nga ang tawag sa kanya, pero grass naman talaga. Pero mapadamo, mapakahoy, kahit ano pa man dyan, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kawayan na beneficial at nakatulong sa ating bilang tao at ang biyaya ng Panginoon. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na nagsisimaya, masarap na nagsisimaya, love, at pag-Lord Jesus Christ na ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!